Hey, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang mga po ngayong araw po ng Wednesday, February 25. Ngayong pong taon nito, 2026, ay muli tayo po ay nadito ngayon. No? Magkakasama at patuloy na tumutungo sa salita ng Panginoon Diyos. For His glory and for His presence sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong araw po nito, araw po ng Wednesday, ay muli tayo po idadako sa ating daily devotion at atin pong patutunguhan ang talata mula sa Old Testament, no? Dito po sa Isaiah 25 verse 1. At ngayon po ay pamagatan natin itong The Lord our God, faithful to His ancient purposes. No? Dami. At ngayon, sa atin pong pagsisimula, ay tayo po ay muling sasamahan ng aking partner para po sa pagbabasa ng talata. At tayo po ay pangunahan sa atin pong pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Isaiah 25 verse 1. O Yahweh, ikaw ang aking Diyos, pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Buong katapatan mong isinasagawa ang iyong balak mula pa noong una. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na muli namin pag-aaralan ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay at pagbibigay mo sa amin ng kalakasan ng katawan, Panginoon. At sa amin mo pag-aaralan ngayong umaga, Lord, pangunahan po kami, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa aming mga kaisipan. Panginoon, bigyan niyo po kami ng katalinuhan para sa pag-aaral ng iyong salita. Samahan na kabuha kami ng iyong banal na Espiritu upang lubusan namin maunawaan ang mga bagay na ito, Panginoon. At ganun din, Panginoon, sa lahat po ng makakarinig ng iyong mga salita, Panginoon, patuloy mo po silang gabayan din, Panginoon. Maraming salamat po. At humingi po kami, Panginoon, ng kagalingan sa aming mga kapatid na si Kuya Chris at Nanay Susan na kasalukuyan ngayon ay nasa ospital. Panginoon, kami po ay humihingi ng patnubay para sa kanila at kalakasan ng katawan. Ganon din sa kalakasan ng katawan ng mga mahal nila sa buhay na nagbabantay sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hey, amen. So, purihin ating Panginoon Diyos. At dito po sa ating paksa ngayon, ay sabi po doon sa Amplified Version. Basahin ko lang po, no? At doon po natin hihimayin dito sa talatang ito ang ating pag-aaral. Dahil sabi po doon sa Amplified Version na ito, O Lord, you are my God. Take note po yun, no? O Lord, you are my God. Sabi po niya doon, I will exalt you. I will praise and give thanks to your name. For you have done miraculous things, plans formed long ago. Sabi nga, fulfilled with perfect faithfulness. No, napakaganda po nito. At sa ating buhay, ay sabi nga ang aklat na Isaiah, ito po ay isinulat o naisulat po ng propeta Isaiah noong 740 no, to 680 BCE. At sa panahon pong iyon ay sabi nga ay noong panahon pong iyon ay sila po ay nahaharap, no, sa kahirapan at pagbabanta ng digmaan para sa bayan po ng Israel. Si Propeta Isaiah po ay ipinadala ng ating Panginoon Diyos para ipahayag ang kanyang mga salita. Bigyan ng pag-asa at ipaalala sa bawat tao o sa mga tao
ang kanyang katapatan. Ang Isaiah 25 ay bahagi po ng isang seksyon na nagdiriwang ng kaligtasan at pagbabago na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. At ang talata, isa na ating pong binasa o sa verse 1 na ito, ay ang pasasalamat at pagpupuri mula sa buong bayan at sa bawat mananampalataya. Kasama po tayo doon. Na kinikilala na si Yahweh lamang ang tunay na Diyos. Sabi nga kung tayo ay naniniwala na siya ang tunay na Diyos, na siya ang gumagawa ng himala at siya ang siyang tumutupad ng mga plano niyang binuo bago pa man umiral ang sanlibutan ito. Ibig sabihin, bago ka pa man isilang, may plano na ang Diyos sa buhay mo. Kung nararanasan natin ang hindi kagandahan sa buhay natin, yan ay may plano ng Diyos. Kahit na ang mga bagay na yan ay pinili mo na landasin. Minsan sa katigasan din ng ulo natin, minsan, di ba? Because of our wrong choices. Yung malimit tayong nananahan sa sarili nating kakayahan. No, doon tayo naliligaw. Pero kasama po yan sa plano ng Diyos. Hindi po ito isinulat para lang po sa mga Hebreo noong panahon iyon, kundi para sa lahat ng naniniwala. Kabilang tayo. Para malaman na ang mga plano ng Diyos ay totoo at makatotohanan sa lahat ng panahon. Bago pa man tayo pumasok sa ating paksa na ito, tingnan muna natin ang ilan sa mga misconception o mga sabihin na natin, mga maling pagkakaunawa na karaniwan po nating naririnig at kahit minsan tayo rin po ay yun ang ating pinaniniwalaan po. Ano po yun? Yung po bang ang Diyos ay akala natin ay nagpapasya lamang ng mga bagay-bagay habang nangyayari na ito. Yung parang wedging it, no? Parang wedging it lang siya. Pag nangyari ito, saka lang siya magre-response. Tama? Parang minsan, pag nangyari ito at hindi nangyari, Lord, bakit gano'n? Minsan, di ba, pag nangyayari sa atin ang isang bagay, parang iniisip natin, Lord, bakit mo hinayaan to? Di ba, nasasabi natin. O kaya, Lord, bakit parang hindi mo ako naririnig? Kasi ba, nanalangin na naman ako sa iyo, Lord. Pero bakit parang hindi mo ako naririnig? Again, minsan, excuse me po, iniisip natin, hindi na pala natin kailangang sumunod sa Diyos kasi pinalano na pala ito ng Diyos eh. Again, hindi po tayo robot. No. Again, sa buhay natin, minsan mayroon tayong mga choices na tila ba hindi na yung plano ng Diyos pero may plano pa rin ng Diyos kahit na ito yung mga plano na ginagawa natin. So meaning to say, sa buhay natin, mali man yung plano natin, lagi siyang may plano. Kaya nga, minsan kung hindi natin nakikita, nararanasan yung tugon ng ating Panginoon Diyos, kasi nga minsan because we are affected with our emotions, hindi natin makita yung pagkilos ng Diyos. Kaya nga po, hindi po ito waging it na pagkakilala natin sa ating Panginoon Diyos. Marami po sa atin ang nag-iisip na kapag may problema, sakalang iniisip o iisip ng paraan ang ating Panginoon Diyos sa buhay natin. O minsan kapag may blessing, bigla lang siyang nagpapasya o nagpasya na ibigay ito. Pero dito po sa ating talatang ito, kung ating pong
tutunghayan, sabi niya doon, ay malinaw po niyang sinabi doon, formed long ago. Bago pa man isilang ang mundo, bago pa man tayo isilang, meron na pong lahat ng plano siya para sa atin. Kaya nga, di ba, nasusulat doon po sa Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. Ano po sabi doon? Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya nga nung pinili nating tanggapin si Kristo sa buhay natin, kailangan po nating iayon ang plano ng Diyos. Kaya po tayo nagba-Bible study. Kaya po tayo umattend sa mga gawain upang maintindihan natin, maunawaan natin ang plano ng Diyos upang tumatag ang pananampalataya ng bawat isa. Sabi nga dito, di ba? Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. And in love, He predestined, sabi niya po doon, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself. Kaya nung tinanggap natin siya, we are son of God according to the kind intention of His will. Kaya nga, sa bawat pangyayari ng buhay natin, ano ba ang will ng Lord sa buhay natin? Hinanap ba natin yung will na yun? Okay. Misconception number 2. Yung minsan inisip natin na ang milagro ay bihira at para lang sa mga espesyal na tao noon. Hindi para sa atin ngayon. Minsan po iniisip natin na ang mga himala ay para lang sa panahon ni Moses, ng ating Panginoong Hesus, o mismong ito sa ating talata ngayon sa Isaiah. Pero ayon po sa mga pag-aaral, sinasabi na ang mga miraculous things na binabanggit dito ay hindi lang ang malaking o yung mga malalaking himala na yan. Kabilang din ito ang mga simpleng paglutas ng ating problema. Yung pagkagising pa lang natin, himala na yan. Di ba? Because we don't know kung gigising pa tayo. At ngayon, magkakasama tayo sa God's Morning. At ang bawat pagkakataong dumadating sa tamang oras, ang paggaling natin mula sa sakit, at kahit ang pagkakaroon ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Mga kapatid, ito po ay pagkilos ng ating Panginoon Diyos na patuloy na nangyayari sa atin ngayon. Di ba sabi sa atin ng ating Panginoong Hesus doon sa Mark 16, verse 17 to 18? Ano sabi po doon? Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. 18, hindi sila maaano ko dahil kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Amen. Dito, malinaw na sinasabi ng Panginoon, in His name, they will cast out demons. Not because of our words. Ano pa yung pagkakaiba? Minsan, di ba sinasabi natin, idinideklara ko, ikaw ay magaling na. In Jesus' name. Mali. Bakit po? You cannot declare something that's not comes from you. You can only heal a person. You can only do miraculous things. Not to your words, but His will. You can only refer to God Himself. That He only can heal.
Sabi niya doon, di ba? And these things and these signs will accompany those who have believed. Naniwala. Minsan pag may napagaling na tayo sa isang bagay, isang tao na gawa natin, yourself, minsan ginagawa mo ng Diyos yung sarili mo. O minsan, tayo, ginagawa nating Diyos yung ating mga pastor, na hindi dapat. Only God can do that. Sabi niya doon, in my name, they will cast out demons. Yes, they will use you. But you are not God. Sabi doon ng Panginoon, they will speak with new tongues. They will pick up serpents. And if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Why? Because of God. Kaya nga dito sa ating tinatalakay nito, sa Hebrews 13:8, dineclare din po yan doon. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Nakatulad din ni Isaiah, you are my God. Lord, walang imposible sa iyo. Kaya nga sa ating mga sitwasyon, sinasabi ba natin yan, Lord, wala pong imposible sa iyo. Ano mang bagay kaya mong gawin? I am nothing. But you are something. You can change my life. You can change the life of every person. And you are my God. Misconception number 3. Ang mga plano ng Diyos ay para po sa ikabubuti ng marami. Pero hindi minsan natin naisip, parang hindi ako kasama dyan. Parang minsan inisip natin, baka hindi ako importante, baka sila lang. Pag gano'n na po inisip natin, that is misconception. Ibig sabihin, mali. Marami po sa atin ang nakakaramdam ng ganito. Lalo na kapag nararanasan natin ang kahirapan, pagkabigo, sakit, o ano pa mga bagay na nagbibigay sa atin ng disappointment or anxiety. Pero sa simula po ng ating verse, sabi po doon, O Lord, you are my God. Ito po ay patunay na personal po ang relasyon natin sa Kanya. Ang mga plano ng ating Panginoon Diyos ay binuo noong unang panahon. Sabi nga, ay may pangalan natin doon. Hindi pa man tayo sinisilang, kilala na tayo ng Panginoon Diyos. Hindi lang para sa bayan, kundi para sa bawat isa sa atin. Dahil meron siyang purpose. Di ba? Sabi nga po niya doon sa Jeremiah 29, verse 11, For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Yan po ang plano ng Diyos. At tayo po ay kasama doon. Bakit? Ano po sabi sa atin ng 1 Peter 2 verse 9? Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga-hanga niyang ginawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Siya po ang tumawag sa atin. Sabi nga, ang ganda po nito. This is one of my verse na pinangahawakan. No? When pag po ako'y dumarating sa panahon na nalulungkot, sa panahon na parang hindi ko makita yung plano ng Diyos, ito po yung lagi kong tinitingnan. This is not my life verse, pero ito pong pangakong ito, lagi kong binabalikan. Nasabi doon ng Panginoon, di ba? But you are chosen race, a royal priesthood, no? A nation, a people of God's own possession. Ang sarap nun, no? We are on the possession of God, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Mga bagay na
akala natin pag nakakaranas tayo ngayon ng mga pagsubok, ay parang tila ba, bakit ganon? We question Him. Instead na, Lord, show me the light. Lord, magtitiwala ako in spite ng mga bagay na hindi ko maunawaan. In spite ng mga bagay na hindi ko makita ano ang dahilan at bakit. Kasi kung nagtitiwala tayong kasama natin ng Panginoon Diyos, hindi tayo pababayaan. Parang yung bata, di ba? Yung bata, alam niya na pag sinabi ng tatay niya, anak, babalikan kita dyan. Huwag kang aalis dyan. Yung bata, hindi, kahit na anong sabihin mo sa kanya, lalo na super close sila ng anak niya, oh, tara na, sama ka na sa akin. Ihatid na kita sa inyo. No, hindi. Sabi ng tatay ko, dito lang ako eh. Di ba? Babalikan niya ako. Ay, sandali, ilang oras ka na nag-aantay dyan. Hindi, babalikan ako ng tatay ko. And no matter what, you believe on that. Kasi, sinabi yun ng tatay mo. Sinabi yun ng someone who trusts more than you, yourself. Di ba? Na, kaya nga minsan yung bata, mas masarap kausap eh. No? Kasi because they are pure in heart. Kaya nga po ang mensaheng ito ng Isaiah 25 ay hindi lang po para sa mga taong nung unang panahon, kundi ito po ay para sa ating ngayon. Na kailangan po nating baguhin ang ating mga pananaw upang makita natin na ang Diyos natin ay hindi basta-basta. Sabi nga sa English, He is not just. Joke lang po. Siya po ay may plano, siya po ay tapat, at ang lahat ng ito ay para sa ating ikabubuti. Okay, dito po sa ating talakay ngayon, sino nga ba yung Diyos na tinutukoy dito ni Isaiah? Who is God? The verse starts with, O Lord, you are my God. No, ibig sabihin po, hindi lang siya God in general, kundi my God. No, the word itself, my God. Ibig sabihin, personal siya sa bawat isa sa atin. Ayon po sa pag-aaral, sinasabi nila na ito ay nagpapakita ng personal relationship natin sa Kanya. No, hindi lang siya para sa bayan ng Israel noon, kundi para sa bawat believer. Kung ikaw ay naniniwala, nananampalataya sa ating Panginoon Diyos, kasama tayo doon. Malinaw? Okay. Sabi diba sa Psalm 23 verse 1, The Lord is my shepherd, I shall not want. At sabi rin po sa atin ng John chapter 15, verse 15, anong sabi po doon ng ating Panginoong Jesucristo? No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing, but I have called you friends. For all things that I have heard from my Father, I have made known to you. Hindi na tayo tinawag ng Panginoon ng mga alipin, kundi kaibigan. Isang kaibigan o matalik na kaibigan na nasasabihan natin ng bawat hinanaing natin, kasiyahan natin, tagumpay natin. Yan po yung mga kaibigan. Mga kaibigan na itinuturing natin sa panahon ng kailangan natin ng panalangin, sa panahon na kailangan natin ng pagdamay, sila yung mga kaibigan na yun. At dahil sa ating Panginoong Jesucristo, nakatatawag tayo, nasasabi natin na sila ay mga tunay kong kaibigan. Sabi nga, they are all my best of friends. Bakit? Kasi tumanggap siya sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan na tunay at alam natin, nakasama natin hanggang huli. At yan ang ating Diyos. Ang Diyos na kailanman hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Ano nga ba ang ginagawa ng ating Panginoon Diyos? Ayon po sa talatang ito, sabi doon, you have done miraculous things. Yan po ang ginagawa niya sa buhay natin. Mga hagibis na gawa na hindi kayang gawin ng tao. Sabi nga, di ba,
Simplihan lang natin. Masasabi mo ba bukas gigising ka pa? Hindi na. Only God can. And that is miraculous thing. Na pag bumangon ka sa pagmulat ng mata mo, anong unang inisip mo? Anong ulam? Imbis na, Lord, salamat sa panibagong araw. Minulat mo pa rin yung mata ko. Because you have plan. Allow me to see your plan. Allow me to surrender my plan to your plan. Pero hindi, minsan tigas ulo tayo. Lord, ito yung plano ko ha. Pakinggan mo. Ito yung diskarte ko ha. Asangayunan mo ako ha. Kasi magkaibigan naman tayo eh. Again, yung sinasabi pong miracles dito ay hindi lang po basta miracles. Dahil sinundan po doon ng word. Sabi po doon sa sumunod na word, plans formed long, long ago, fulfilled with perfect faithfulness. Pinalano na pala ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga nangyayari sa buhay natin ngayon, kasama na yan. Sa plano ng Diyos noon pa man. Ibig sabihin po, lahat ng mga kabutihang nangyayari sa buhay natin, mga problema na nalulutas. Kaya kung may problema ka ngayon, malulutas yan. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Kanya. Mga blessing na natatanggap natin, hindi po yan galing sa iyo, kundi galing yan sa Kanya. Hindi po yan basta swerte o coincidence. Kasi sa dami ng tao, bakit ikaw ang pinili ng Diyos? Ay, dahil nagsikap ako masipag ako. Pwede. Pero marami rin pong masipag at mas masipag pa minsan sa atin ang hindi nararanasan kung ano nararanasan mo yon. At kung hindi natin nakikita ang pagkilos ng Panginoon Diyos yan, tayo na ang pinakakawawang tao sa mundo. Because you don't see what the Maker has done for you. Ito yung mga plano ng Diyos na binuo pa man bago pa magsimula ang mundong ito. At ito'y totoo. At lahat ng planong yon, tutuparin ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Kaya nga sabi diba ni Haring David sa Psalm 138 verse 8 ay ito po. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo. Ngang lahat ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinumulang gawain mo'y magaganap. Amen. Maaring ang mga damo ay malalanta, ang tao ay tatanda, mawawala sa mundong ito, pero ang salita niya, hindi kailanman kukupas. The Lord will accomplish what concerns about us. Dahil yung kanyang pagmamahal, sabi niya doon, di ba? Ay everlasting. At hindi niya kailanman pababayaan ang gawa ng kanyang mga kamay. Sino ba yung ginawa niya sa kanyang mga kamay? Yes. Sa lahat ng nilikha ng Panginoon Diyos, tayo lang ang ginawa sa kanyang kamay. At ayon dito sa talatang ito, He will never forsake the works of His hands. Hindi niya pababayaan. Kung akala natin ngayon na parang tila ba tayo pinapababayaan ng ating Panginoon Diyos, no. May plano siya sa atin. Kaya sabi rin sa atin ng Numbers chapter 23, verse 19 na ito. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao, anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung magngako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Amen. Hindi ang katulad natin na pag sinabi natin, kausap natin si pastor. Oy, attend ka ng Bible study. Sige po, ano po bang oras? Sige po. Yan. Tapos, ay pastor, ginawa ko po lahat. Subalit, it is not enough. No?
Again, God is not a man that he should die, that he should lie. Nor a son of man, sabi niyo doon, that he should repent. Has said, and will he not do it? Or has he spoken and will not make it good? Lahat ng kanyang salita ay gagawin po niya. Kaya yung mga pinahawakan nating salita, sabi nga, mag-intay ka lang. Kikilo siya. At gagawin niya. Bakit? Dahil Diyos siya. Kapatid, bakit ka naghihintay? Bakit ka naniniwala? Hanggang ngayon ba, naniniwala ka pa rin? Yes. Why? Because He is God. Bakit hindi ka pa rin pinagagaling ng Diyos? I still believe. Why? Because He is my God. Bakit hindi ka pa rin pinagpapala ng Panginoon Diyos? Why you believe? Because He is my God. Now, ano po ang dapat natin gawin? Dito po sa talatang ito, sinabi ni Prophet Isaiah, ang sumunod na talata. At ito yung dapat nating gawin. Sabi niya doon sa talata, I will exalt you. I will praise and give thanks to your name. Tanong, ginagawa ba natin yan? You exalt God to your life? Sa bawat oras na meron tayo, sa bawat minuto na meron tayo, o tuwing linggo lang, o tuwing God's morning lang. Yung limit lang ang time ng Lord sa buhay natin. Are we always involve God to every life o sa bawat bahagi ng buhay natin? Ang ganda ng tugon dito ni Prophet Isaiah. I will exalt you. I will praise and give thanks to your name. Sabi nga sa pamilya mo, pwede mo exalt ng Lord. Oh, nanalangin ka na ba? Oh, kumusta? Manalangin muna tayo. Di ba? Bago natin simulan ang gawain natin. Bago natin tingnan ang mga bagay. Minsan, yun yung mga nagagawa na natin sa buhay natin. Again, hindi po ito basta required na gawin. Ito po ay natural na tugon ng puso ng isang taong naiintindihan kung gaano kalakas at tapat ang Diyos natin. Kaya nga kung totoong nasa iyo ang Panginoon Diyos, hindi ka mahihiya na purihin po ang Panginoon Diyos. Sa mga taong parang, ano ito? Kakaiba naman itong taong ito. Bakit ganito naman ito? Para namang napaka-OA nito. Natatandaan ko yung isa nating kapatid meron po akong kabataan dati, hindi pa ho siya engineer by that time, si Greg. Yung nakakasama din ho natin dito, si Greg Rodriguez. Sabi niya sa akin, dito dati parang OA na OA ako kasi lagi parang naririnig ko sa inyo, purihin ang Panginoon Diyos. At ito po yung talata na nagpagising sa akin by that time, nung nakilala ko po ang Panginoon. That we need to give Him glory to every thing na ginagawa po natin sa buhay. Maging tayo nagtatrabaho, ano pa man. Ilagay po natin. Dahil siya ay mabuti. Hayaan natin na makita ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Involve Him. Naiinis ka? Involve Him. Natutuwa ka? Involve Him. Kapag alam natin na ang lahat ng plano niya o ng ating Panginoon Diyos ay para sa ating kabubuti, hindi mahirap na ibigay sa ating Panginoon Diyos ang puri o papuri at pasasalamat natin sa Kanya. Kaya nga ako, kudos sa mga talagang nagtsatsaga sa mga Bible study. Kudos sa inyo, mga kapatid. Hindi man sa aming Bible study, I salute you. Kayo po ay inspirasyon ko. Dahil sa ating patuloy na pagtsatsaga, sa ating pagdalo sa mga gawain ng Panginoon Diyos, ay nakikita po natin na mabuti ang Kanyang salita. At
At siya ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya nga sabi sa atin ng Panginoon, di ba? Sa Psalm chapter 100, verse 4 up to 5. Pumasok sa kanyang templo sa puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Yan po yun. Huwag nating hayaan na hindi po tayo makapasok sa kapayapaan yan. Dahil kung hindi, kabaliktaran po mangyayari sa buhay natin. Imagine ninyo, nawala yung presensya ng Diyos paglabas mo ng bahay. O paggising natin, wala yung presensya ng Panginoon Diyos. Kaya nga, lagi sinasabi sa atin ng Panginoon, di ba? Like again, when you start to worry, you worship Satan in your life. Pero when you start to trust God, yan po yung gusto ng Panginoon. Kaya nga, di ba, paalala sa atin ng Panginoon, Philippians 4, verse 6 to 7. Sige, lagi na rin natin yan nasasabi, basahin ulit natin. Sige, ako na lang po. Sabi niya doon, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving. Sabi nga, let your requests be made known to God. Kausapin natin siya. And the peace of God, sabi doon, and the peace of God, yan po yung magbigay sa atin ng kapayapaan. Hayaan natin na ang salita ng Panginoon Diyos ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Huwag tayong humanap ng kapayapaan sa mundong ito. Di ba, pagka nabigyan na tayo, akala natin lahat ng solusyon ay pera. Pag nabigyan ka na ng pera, masaya na ako. Ay, Lord, thank you. Di ba? Pag wala yung pera, Lord, ano ba naman yan? Di ba? Pero pag nandiyan na yung pera, Lord, thank you. Answered prayer ako. Doon ba sa pag hindi ka nakatanggap ng pera, hindi ka, ibig sabihin ba nun, hindi ka answered prayer? Ang kapayapaan mo ba ay nagmumula sa pera o nagmumula sa Panginoon Diyos? Again, sabi doon, and the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Kaya pala, pagka ang buhay natin, kung tayo nakatuon doon sa mga bagay na hindi naman talaga parang mga temporary lang, ibig sabihin nauubos yung pera, yan, nadidepress ka na naman, nagkakaroon ka na naman ng anxiety. Kasi naubos na eh. Pero kung ang Diyos ay nasa iyo, hindi yan mauubos. Hindi yan magkukulang. Mananatili yan. Kaya nga mga kapatid, ilan po sa mga bagay na nais ko pong i-share. Paano ba tayo matransform? Pag-aralan po natin ito. Mula sa worrying about the future, gawin po nating trusting God's ancient plans. Marami po tayong iniisip tungkol sa bukas. Tama po ba? Ano ba yung mangyayari sa kinabukasan natin? Trabaho, kalusugan, pera, pamilya, problema. Yan po yung hinaharap natin. Pero ang mensahe po dito ay hindi na kailangang mag-alala, sabi doon. Dahil bago pa man mangyari ang mga ito, may plano na ating Panginoon Diyos para sa atin. Ano po yung pagbabago na gusto ng Panginoon Diyos sa atin? Ang pagbabago po dito ay hindi tayo umasa sa sarili nating kakayahan o sa mga tsansa na umaasa tayo sa kanyang katapatan, no? Natuparin ang plano niya. Hindi po. Kailangan po natin talagang isabuhay natin. Kaya nga sabi sa atin ng Panginoon, di ba, sa Proverbs 5:6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways. Okay? Sabi po doon, in all your ways. Ulitin ko po ulit, in all your ways. Ulitin ko po ulit, in all your ways. Acknowledge Him. And He will make your path straight.
Ano pa? Paano natin baguhin yung sarili natin? Mula po sa taking credit for success. Ay, ako kasi, alam nyo, ganito kasi ang ginawa ko eh. Patungong giving glory to God. Give glory to Him. Minsan po, kapag may magandang nangyayari, sinasabi natin, no, sipag at tiyaga lang. O parang minsan yung word na, ang swerte ko. Yan. Pero ayon po sa verse na ito, lahat po ng mga kabutihan ay gawa ng ating Panginoon Diyos. Mga plano niya na natutupad. Kailangan po nating baguhin ang ating mindset. Ang tagumpay natin ay para ipakita ang kanyang kabutihan. Ano man ang kabutihan, give glory to our God. Sabi nga, yan po yung testimony natin. Yan po yung kabutihan at katapatan. Kaya, dapat po sa Kanya, sa ating Panginoon Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak at Banal na Espiritu Santo. God in one. Sabi nga, in our Trinity, our Godhead, our Father, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. Kaya nga sabi nga, di ba, sa 1 Corinthians 10 verse 31, whether then you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Bakit? Sabi po ng James 1 verse 17, every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of the lights, with whom there is no variation or shifting shadow. Ano pa? Para matransform ang buhay natin, mula po from seeing God as distant, minsan nakala natin, nasa isip ba natin, Lord, ang layo-layo mo. Lord, nasan ka ba? Where are you? Nasaan ka ba? Where na you, Lord? Dito na me. Hindi po ganun si Lord. Bago ka pa mapunta noon, nandun na siya. At habang naglalakad ka, nandun din siya. Why? Because He is omnipresent. That is His character. Nasa lahat ng dako siya. Kahit nasa panahon na ikaw ay naghihirap, nandun din siya. Bakit hinahayaan ng Panginoon Diyos na maghirap ako upang makita mo kung paano kanya bigyan ng lakas? Upang makita at maranasan mo para mabigyan kanya ng kalakasan nagmumula sa kanya. Kaya nga, mula from seeing God as a distant patung knowing God as personal, Lord, nandito ka sa aking sitwasyon. Lord, hayaan mo na bigyan mo ako ng lakas sa pagkakataong ito na ako'y nangihina, na ako'y nalulupaypay, na ako'y parang nawawalan ng pag-asa. Bigyan mo ako, Panginoon, ng lakas nito. Dahil hindi ka hihiling sa Diyos at hindi ka lalapit sa Diyos hanggat di mo ito nararanasan. You need to experience the goodness and His greatness in your lives, sa buhay natin. Maring minsan iniisip natin na ang Panginoon Diyos ay malayo at hindi niya nalalaman ang mga bagay sa buhay natin o yung maring problema natin. Pero sabi doon sa talata natin, you are my God, ay nagpapahiwatig po na personal niyang alam ang bawat isa sa atin. At ang mga plano niya ay espesyal para sa ating buhay. Kailangan po nating yakapin ang personal na ugnayan na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus, di ba? Doon sa Matthew 10 verse 30, but the very hairs, sabi nga doon, but the very hairs of your head are all numbered. Lahat ng buhok natin, bilang niya. Imagine mo, para questionin natin siya sa mga bagay na, Lord, nasaan ka nang kailangan kita? No? He knows everything. Kaya paalala sa atin ng Hebrews 4 verse 16, di ba? Therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Kaya nga po, sa mga pagkakataon na ito, na nangyayari sa atin ng mga bagay na parang tila ba hindi naasahan, parang hindi tayo komportable, naiinis tayo, nahihirapan tayo, that is the time to draw near na dapat meron tayong confidence. Lord,
Alam ko nandito ka. Kasama kita. Hindi mo ako iiwan at pababayaan. Huwag nating isipin na kailanman malayo ang Diyos sa anumang sitwasyon na meron tayo. Mga kapatid, dito po ako magtatapos. Mga kapatid, mga kaibigan, dito po sa ating pagtatapos, huwag po nating ipagpaliban ang pagbabago sa ating buhay. Ngayon mismo, habang tayo po ay patuloy na nag-aaral ng salitang ito mula po sa Isaiah 25 verse 1, tanungin natin ang ating mga sarili. Paano ko ba tinatrato ang Diyos sa aking buhay? Dito po sa ating pinag-aralan, sinasabi ng Isaiah, "You are my God." Hindi you are their God. Hindi you are some God out there, kundi my God. Mga kaibigan, ang mga plano ng ating Panginoon Diyos na binuo bago pa lumitaw ang mundo ay hindi para sa ibang tao. Para po ito sa atin. Hindi po tayo isang extra sa isang pelikula o sa plano ng Diyos. Tayo po ay isang puso na kailangan niya. Isang buhay na minamahal niya. Isang taong may espesyal na layunin. May layunin ka sa Lord. May purpose ang Lord sa buhay mo. Nakalulungkot lamang po minsan dahil sa mga maling pagkakaunawa natin, tayo mismo ang lumalayo sa Kanya. Tayo ang nag-iisip na hindi ako sapat. Hindi ako importante. Baka hindi ako kasama sa plano ng Diyos. Pero tandaan po natin. Sabi na Ephesians 2 verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus." Kung tinanggap natin, kasama tayo doon. Kung tinanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo, kasama tayo doon. For good works. Sabi nga doon, we are created for Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Kaya nga po ang himala na binabanggit sa Isaiah 25 verse 1 ay hindi patapos. Ito po ay patuloy pa rin at patuloy siyang gagawa ng kabutihan sa ating buhay. At ngayon na yun. Minsan hindi natin napapansin dahil nakatutok tayo sa sarili nating mga plano. Kaya ngayong mismo, sa sandaling ito, itapon po natin ang mga alalahanin. Ibigay natin sa Kanya ang lahat ng pag-aalangan. At yakapin natin ang katotohanan na Siya ay Diyos natin, na matapat sa Kanyang mga plano noong unang panahon at hanggang sa kasalukuyan. Mga kapatid, inaanyahan ko po ang bawat isa na sabihin ito bago tayo magtapos. Lord, You are my God. You are my God. I will exalt You. I will exalt you. I will praise Your I name. will praise your name. I believe I believe that You have plans for me, that you have plans for me, plans for good, plans for good, formed for long, long ago, long, long ago, and You will fulfill. and you will fulfill. You will fulfill them perfect You will fulfill them perfect. faithfulness. Hallelujah. Mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, ang pagbabago ay nagsisimula sa pagtitiwala. At ang oras para maniwala ay ngayon. Huwag nang maghintay pa. Hayaan po nating baguhin tayo ng Diyos, baguhin ang ating buhay, at hayaan nating ipakita o makita natin ang Kanyang dakilang pag-ibig at katapatan sa ating buhay. Ngayon mga kapatid, to God be the greatest glory, now and forever. At ngayon po, dadako naman tayo sa Venice Reflection. God's morning mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ay ang personal na relasyon natin sa ating Panginoon.
Ang napag-aralan po natin ay nagpapatunay na pangangailangan ng isang personal at tapat na relasyon sa ating Panginoon. Ito ay nangangahulugan ng pagtanggap at pagsuko kay Jesus bilang personal nating tagapagligtas at ating Panginoon. Hinihikayat po nito na araw-araw tayo magsabi ng pasasalamat at papuri sa ating Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay bilang tugon sa kanyang dakilang pagmamahal at kabutihan sa bawat isa sa atin. Mahalaga rin po na alalahanin ang kahanga-hanga niyang ginawa bilang Diyos at ating tagapagligtas, lalo na po yung kaligtasan na ipinagkaloob na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay maligtas. Na hindi naman po dapat dahil kasalanan naman natin tayo ang kusang gumawa, tayo po ay may free will na gawin ang mga kasalanan na ito, pero mas pinili natin ang kasalanan kaysa kabutihan, kaya ang Panginoon na nagbayad Panginoong Hesus ang nagbayad sa lahat ng ating kasalanan. Kaya po dapat natin ito laging ipasalamat araw-araw. Nagbibigay po ito sa atin ng katiyakan sa kanyang plano at nagbibigay po ng katiyakan sa atin na ang mga plano at pangako ng Diyos ay matatag at totoo. Tunay na nagbibigay ng pag-asa at kapayapaan sa atin sa gitna ng kawalan at katiyakan ng ating nararamdaman. Di po ba minsan dumadanas tayo sa buhay na parang walang direksyon ang buhay natin, wala nang purpose ang buhay natin. Pero ang bawat isa po sa atin ay nilikha ng ating Panginoon. Sabi nga po kanina, kahit buhok natin bilang niya, kaya alam na alam po ng Panginoon ang buo nating pagkatao, wala po tayong may lilihim sa Kanya. Lahat po tayo nilikha dito ng may purpose. Kaya kailangan po nating hanapin kung ano yung purpose natin dito. Kaya patuloy po tayong manahan sa presensya ng ating Panginoon. At yun po ang magbibigay sa atin ng direksyon kung ano ang purpose natin dito sa lupa. Ang ating buhay ay may mahalagang purpose sa mas malaking plano ng Diyos at dapat nating hanapin at sundin ang kanyang kalooban upang maging instrumento ng kanyang dakilang layunin. Kaya po ang hikayat din po ang lahat na magbahagi ng salita ng ating Panginoon, sapagkat sabi nga po ang tayo ay nilikha ng ating Panginoon upang magpuri sa Kanya at magpasalamat, ganun din ang magbahagi ng salita niya para marami po ang maligtas at marami ang mas makakilala sa ating Panginoon at magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Yun po ang magiging pundasyon natin upang tayo ay lumago at tumatag sa gawa ng kaaway, ang pagkilala natin sa ating Panginoon. Sa kabuuan po ng talatang ating na pag-aralan, ito po ay hindi simpleng papuri, kundi isang mayamang bukal na nagpapatibay ng direksyon na nagpapaalala sa atin ng pananampalataya at layunin at pag-asa ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Wala pong iba, kundi nasa Panginoong Hesukristo lamang. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Pagaling ka, Kuya Chris. Iyon. At bago natin batiin ang ating mga kasama online, no, mga kapatid online, ay nais ko po muna imbitahan kayo. Meron po ulit kaming Bible study mamaya. At kami po ay nasa Genesis chapter 29 na po, no. At sama-sama po natin napag-aralan po natin. Actually, our text ngayon is related do sa aming tinalakay about doon sa ladder, ladder of faith niyan, about with Jesus Christ, the ladder, doon sa 28, itong chapter 25 verse 1. But however, so ngayon, mamaya po ay meron po kami, kung wala po kayong ginagawa at gagawin, invite ko po kayo at basahin na po natin ang Genesis chapter 29, dahil yan po ang ating tatalakayin at upang ating lubusang nawaan. Let's bolt in, na pag-aralan po natin ano nga ba yung ating mga natutunan. Let's share, ang bawat natutunan natin dito sa Genesis chapter 29. At bigyan po natin ng papuri ang ating Panginoon Diyos sa lahat ng ito. At ngayon po, tungo po tayo sa ating mga kapatid online. Yan.
pinangunahan po tayo ng ating kapatid mula po sa Villa Escudero. Patiin po natin ating kapatid no na yan si Naywini Patual. Yan isang pagbati natin sa buong Patual family, isang mapagpalang umaga po. Yan sa buong Patual family. God's morning po, Naywini. At syempre pagbati din natin kay Nay Gori, ayan, pagbati natin dyan sa Bulakin Chaong, yan, kasama po natin, at kasama po na pagbati natin sa Kapos, yan, family, yan, at yan, kasama rin po natin, syempre, ang ating kapatid, bagamat nasa may sakit, ayan, ay pagbati rin natin kahit siya ay naka-confine sa hospital. Yan, si Kuya Chris, syempre kasama dyan ang kanyang may bahay, si Nay Marta. Isang mapagpalang umaga po, Kuya Chris at Nay Marta. Pagaling po kayo, palakas, at patuloy na manalig sa ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa inyong buhay. See you later, after this. Yan, see you there. Punta kita dyan sa hospital. Yan, okay? At kasama rin po natin ay si Sister Lisel, yan yung ating kapatid from Villa Escudero. Batiin natin ang Dalangin family, ang buong pamilya. Yan. Yan. At sabi dito siguro si Ate Marta ito, gamit yung account ni Kuya Chris. Lord, huwag niyo pong pabayaan si Chris. Hindi siya pababayaan ng ating Panginoon Diyos. At kung ano man, tayo ay patuloy na sumandig sa plano ng Diyos. Yan. Okay. So, yan, kasama rin po natin ang ating kapatid mula po sa Santo Niño. Kasama po natin si Nanay Josie, isang mapagpalang umaga po. Yan, lagi po natin yung kasama. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Nanay Josie. At purihin po ang Diyos sa inyong buhay. Yan, God bless po. At from Tiloric Church, kasama po natin si Sister Alma Tatel. Yan, isang mapagpalang umaga po dyan sa buong Tiloric, dyan sa Pila, Laguna. Isang mapagpalang umaga po at sabi nga, nalalapit na ang anniversary po nila. Ito, yan, first year anniversary po ng Tiloric Church, dyan po sa Pila, Laguna. At purihin ng Diyos sa ministeryo na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa inyo. Yan, sa pangunguna ni Pastor Eds Rona. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan at purihin ang Panginoon Diyos. Yan. Yan. Okay, basahin po natin ito. Sabi ni Ate Marta, Pastor, sa Lord Jesus Christ, sa inyong pag-pray kay Chris at muli pong umayos. Saglit po siyang nakalimot. Salamat po, Pastor, sa inyo. Okay. Sa Diyos po ang kapurihan, Nay Marta. At lagi po tayong magpaalalanan, at lagi nating panghawakan at ilagay ang anumang sitwasyon na meron tayo sa ating Panginoon Diyos. Okay? Sa Diyos po ang kapurihan. Sabi po niya dito, Pastor Mo, maraming salamat po. Una sa Lord. Wala. Jesus Christ at sa inyo pong pag-pray kay Chris at muli pong umayos ang kanyang alaala niya. Saglit po siyang nakalimot. Salamat po, Pastor, sa inyong mabilis na pagsagot sa tawag ko. God bless always po. Purihin po ang ating Panginoon Diyos. Yan po. Yan, punta naman po tayo sa Dolores, Quezon. Yan, isang pagbati po natin sa ating kapatid. Yan, ito masipag din po nating kapatid. Si Nay Remy Alinea. Magpalain po kayo ng Panginoon Diyos at sa inyong buong pamilya. At yan, lagi po nating nakakasama. Yan. Ayan, sabi rin dito ni Ate Marta, thank you rin babe sa'yo. Napakabuti ng puso mo. Salamat din sa prayer. Praise God. Okay po. Yan. God's morning.
Yan. At kasama rin po natin ang ating kapatid, yan, si Sister Grace, no? Yan. At siyempre ang Biray family. Pagbati na rin natin sa ating kapatid, no? Kay Brother Mike at siyempre sa buong pamilya dyan. Kay Nico, kay Carl, kay Ellie, kay sa mga babies, kay Dion, kay Butchay, sa aking inanak, at siyempre kay Dayan. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. At yan, okay. So pagbati rin natin mula Santa Rosa, Laguna, kasama po natin ang aking magandang nanay, Corazon Getgano Mercado. Yan. At pagbati ko na rin sa aking anak, no, si Casey, at syempre sa aking kapatid na si Caroline at aking mga pamangkin diyan, kay Princess, kay Shai, kay Jello, kay CJ at kay Sian. Okay. At syempre, ang aking anak na si Kyle, sa Batangas, no? Na nasa Batangas. Okay. So, yan. Pagaling at palakas at sa iyong exam. Yan. Okay. At sa atin pong kapatid din, pagbati natin sa Dalangin Families mula po sa Dolores, Quezon. Yan, pagbati po natin kay Kuya Victor at sa buong pamilya. Yan, siya mapagpalang umaga po. At siyempre, pagbati rin natin kay Bernard Castillo ng Digma. Yan. At sa iyong pamilya. At sa iyong mga kasama dyan sa site. No? Isang mapagpalang umaga sa iyo. Yan. At purihin ang Diyos sa buhay mo at sa iyong buong pamilya. Yan. At sino pa? Okay. Yan, pagbati rin natin syempre kay Sister Babes, no? At Rian Sares, no? Yan, pagbati rin natin at kay Sister Aimee, no? Na yung kapatid ay nasa hospital, no? Yan, pagbati rin natin at tayo ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Sabi nga rito, no? At yan. Yan, yan, kasama rin pala natin si aking kapatid si Caroline. I think that's all, no? Hindi ko man nakita po dito sa ating comment section. Binabati ko na rin ang Nunoso, Andal, Artillaga family, yan kay Pastora Fe, sa inyong buong pamilya, at kay Ate Nela. Dito po tayo magtatapos mga kapatid, at bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu na siyang nagturo sa amin, Panginoon, sa iyong kalooban at sa iyong paggabay, sa pamamagitan nito, Panginoon, ay nakalalapit po kami dahil sa pangalan ng aming Panginoon, ang iyong butong anak na si Jesucristo, na siya aming tinanggap bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, and we acknowledge, Lord, na ikaw ang pinakamagaling na guro na patuloy na nagtuturo sa amin sa pamamagitan ng iyong kalakasan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Panginoon, sa iyo po ang papuri at pasasalamat. Sa iyong patuloy na paggabay sa bawat araw na ipinagkakaloob mong salita sa aming buhay. Lord, pinupuri ka po namin. Tunay na napakabuti mo. Ikaw ang nagkakaloob ng lakas, patnubay at gabay sa bawat isa sa amin. At sa yugtong ito, kami po'y nagpapasalamat na ikaw ang aming Jehovah Jireh, O Lord. Ang siyang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng pangailangan namin. Ikaw din po, Panginoon, ang aming Jehovah Rapha, na siyang nagbibigay ng kagalingan, ng comfort sa aming kalungkutan, sa aming sakit, karamdaman, especially, Lord, kay Kuya Chris, sa kapatid ni Sister Aimee, O Lord, Nanay Susan, kay Brother Rolly, sa aking anak na si Kyle, at sa lahat ng may karamdaman na ngayon po ay kasama namin. At sa lahat ng tao ngayon na nakikinig, na sumasapit, Panginoon, ng karamdaman. Ikaw po ang aming Jehovah Rapha, ang Diyos na kagalingan. Naniniwala, nagtitiwala po kami, Panginoon, na ang iyong salita ay mangyayari. Dahil ikaw ang Diyos na siyang tumutupad nito. Ikaw ang El Shaddai, our banner, O Lord. Our Jehovah Nisi, O Lord.
our Elohim. Kaya salamat, Panginoon, sa yugtong ito, sa aming buhay, dahil ikaw ang Diyos na siya ang aming pinupuri, sinasamba. At siyang aming ngayon nakakausap. Salamat dahil tumutugon ka sa aming panalangin. At sa yugtong ito, naniniwala, nagtitiwala po kami, Panginoon. Baguhin mo ang aming isip at bigyan mo kami ng lakas na nagmumula lang sa iyo, Panginoon, upang ang lahat ng ito, mga pagduruda, kahinaan sa aming buhay, makita namin ang lakas at patnubay at probisyon na nagmumula sa iyo. Sa iyong grasya, sa iyong awa, kami po ay nananampalataya sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At ito po'y aming dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone.